7 tips sa mga first time car owner at sa mga nagbabalak kumuha ng brand new car. Number 1, get to know your car. Mga kabesi ko, ito yung kadalasang nakakalimutan ng karamihan, especially diyan sa mga new car owners o sa mga merong brand new car. Kailangan nyo talagang kilalanin mabuti yung sasakyan nyo. Number 1 dyan, paano nyo makikilala is basahin natin ang owner's manual, warranty booklet, at kung ano pang dokumento ang meron yung sasakyan nyo. Dahil doon nyo makikilala mabuti yung sasakyan nyo na dyan yung kung anong gasoline type, kung anong octane type, yung mga basic na ilaw, kung yung engine light ba, yung minor ba, major ba yung ilaw niya. And syempre, doon natin malalaman din yung mga basic knowledge pagdating sa may sasakyan natin. Gawa ng ang sasakyan nyo mga kabesi, doon nyo malalaman kung paano siya i-maintain mabuti. At syempre, malalaman din natin yung mga basic repair o mga basic knowledge na pwede natin gawin sa may sasakyan natin. Number 2 mga kabesi, lagi ka dapat updated sa PMS mo. Ang PMS natin o tinatawag po natin Periodic Maintenance Service, ito po yung nagme-maintain kung gaano kasariwa, katibay at pagiging fuel efficient ng sasakyan mo. Alam ko naman mga kabesi na iba sa atin, ayan, busy, nane-neglect, nakakalimutan, pero please mga kabesi, always nating i-update o sundin kung kailan ang PMS ng sasakyan mo. Dahil pag kumpleto ka sa PMS, tuloy-tuloy ang PMS mo, mananatiling sariwa ang engine ng sasakyan mo o gaano itatagal ang sasakyan mo. Kaya guys, always PMS, maglaan ka ng budget dyan para ma-maintain ang aggressive na makina, fuel efficient at matibay na sasakyan. Para hindi na rin po madagdagan yung mga problema natin in the next 5 years, 10 years, at kung makikita mo, may mga sasakyan na tumatagal talaga ng 10 to 15 to 20 years, gawa ng inaalagaan lang ang sasakyan through updated PMS. Number 3 mga ka-best friend, always save extra budget. Hindi ibig sabihin mga kabesi na ang iisipin lang natin is yung pang monthly amortization natin or yung pagbabayad natin sa parking. Andiyan, syempre, naglalaan ka dapat na para dyan sa mga maintenance mo, sa PMS mo, kapag napudpud na yung gulong mo. Ayan, especially yung mga insurance natin yearly, pagre-rehistro mga kabesi, alam natin na sa umpisa lang is yung pagbabayad lang ng down payment, ng monthly, pero mga kabesi, mas maganda na ready tayo anytime kung sakaling anong mangyari sa atin o kung anong mangyari sa sasakyan natin. Pag upon release, may 3 years naman tayo, pero after nun, kailangan nyo na pang iparehistro sa susunod. Yearly insurance, kailangan din po yan dahil hindi mo din na alam kung kailan o ano mangyayari dun sa may sasakyan mo anytime. And syempre, yung sa mga gulong, battery, at kung ano pang kailangan i-maintain sa may sasakyan natin. Kaya mga kabesi, mas magandang ready and always save extra budget para sa sasakyan mo. Number 4 mga kabesi, ito ang lagi mong iisipin. Huwag na huwag mong kakalimutan yung mga warning lights, especially diyan sa panel mo. Kasi kadalasan sa mga new car owners dyan o sa mga mayroong brand new car dyan, dinadrive lang sa sasakyan nila, PMS is okay na. Pero be aware mga kabesi, yung mga ilaw dyan, kasi dyan nag-i-indicate o ano bang sakit ng sasakyan mo. Pwede mong maisip na itong ilaw na to is simple lang, pero hindi natin alam is major light na yan, engine light na yan, kailangan na talagang makita yan. Kaya be conscious pagdating sa mga engine light o dun sa mga warning light dito sa funnel natin. Kasi dun natin agad malalaman kung anong problema ng sasakyan mo at makakaroon din tayo ng agaran ng aksyon, mapaliit man o mapalaki, minor o major, magagawa natin agad ng paraan ang problema sa unit mo. Number 5 mga kabesi, accessories
is a must. Mga kabesi, ganito dapat masinop po tayo pagdating sa accessories ng ating sasakyan. Hindi yung mga accessories na pang forma lang. Huwag kang magpapabudol sa mga shop dyan sa Banawe. Pero joke lang mga kabesi, dapat accessories is a must. Yung mga yan, deep dish matting, dashcam, ganyan, para alam mo, protection mo din pagdating sa mga aksidente. Syempre, kailangan din to yung mga first aid kit, ngan, especially lalo na kung may mga chikiting kang sumasakay dito, may gamit ka, para na din makadagdag ng security pagdating sa may sasakyan mo. Deep dish matting para hindi din siya mahirap lilisan, ganyan mga kabesi. Kaya dapat sobrang sinop natin sa pagpili ng mga ating car accessories. Kaya mga kabesi, huwag ka magpapabudol, huwag masyadong formahan, unahin mo muna yung security and safety ng sasakyan mo. Number 6 mga kabesi, ito kung may extra time ka, please know your basic maintenance o know your DIY. Mga kabesi, kaya number 1 pa lang ang sabi ko sa inyo, napakahalaga na makilala natin mabuti ang unit mo dahil hindi lahat ng pagkakataon, kung may mga minor na problema lang naman, hindi lahat ng pagkakataon kailangan natin punta sa kasa, punta sa mekaniko paayos dahil mas maganda mga kabesi na kahit maliit lang, kahit konti lang na may alam ka sa sarili mong unit para kahit papano may DIY sa bahay, kayang gawin naman ng sarili mo lang. Mas makakamenos ka, makakatipid ka sa pera, makakatipid ka sa oras at syempre mas maganda na nakikilala mo mabuti at nakakagawa ka ng mga basic maintenance. Kaya yun mga kabesi, number 6 is really important din na kailangan mo din matutunan kung ano yung mga basic details para kahit papano is may alam ka sa basic maintenance mo. Number 7 mga kabesi, ito, be careful po kayo. Maghanap po kayo ng trusted na mekaniko. Ako personally mga kabesi, ang mga clients ko, ina-advise ko sila na dito sana sa kasa i-maintain ang unit nila. Pero ayun, may mga ibang clients pa rin naman na gusto nila sa labas ipagawa dahil sa kadahilan ng mas mura, ganyan, mas mura yung labor. Pero mga kabesi, please be selective sa mga trusted na mekaniko. Itong sasakyan natin mga kabesi, ito yung araw-araw na kasama natin, ito yung naghahatid sa atin. Syempre, nandito din yung safetyness natin sa araw-araw. Mga kabesi, please, pagalaw nyo lang tong unit nyo sa mga trusted mekaniko para ganun mga kabesi, maalagaan natin ng mabuti ang unit natin. Kung hindi kayo magkakasa-maintain, it's okay lang naman, basta maghanap ka ng trusted mekaniko. Kung kasa-maintain ka, much better dahil sobrang trained ng mga gumagawa dito, mga mechanics natin, genuine parts din po. And syempre, nasasaklaw din po tayo ng protection pagdating sa warranty. Okay? At ayun yung 7 tips mga kabesi. Dagdag ko din po pala, no, ito hindi to tips, pero gusto ko din sabihin sa inyo na sumali kayo sa mga community or group sa Facebook. For example, Montero user ka, pumunta ka sa mga Montero group dahil doon makaka-exchange kayo ng mga idea nyo. Kung may tanong ka sakali sa Montero mo, matatanong mo doon. Kung may mga magtatanong, masasagot mo. Kumbaga, magkakaroon ka ng community na which is mas makakatulong sa'yo na mas malaman at mas magamay ang sarili mong unit. So, yun lang naman mga kabesi. Be careful lang sa lahat. Alagaan mabuti yung sasakyan natin dahil alam naman natin ang sasakyan ang naghahatid sa atin, nagbibigay ng security sa inyo. E syempre, sinasakay din natin ang family natin dito. So, yun lang naman mga kabesi. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, pa-follow, pa-subscribe po ng aking TikTok and YouTube channel. No? So, yun lang mga kabesi. Lagi kayo mag-iingat. I-maintain nyo yung sasakyan nyo. Dahil itong sasakyan nyo ang laging maghahatid sa inyo, magbibigay ng security sa inyo, magbibigay ng convenience sa inyo, and especially sinasakay mo yung family mo dito. So, yun lang naman. Maraming salamat and see you sa susunod kong vlog.